Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, labi ng dating NPA na hukay ng militar sa Antique at binigyan ng maayos na libing. Umano'y mismatch sa mga binotong pangalan sa overseas online voting. Security features lang ayon sa COMELEC. Dagdag na bus permits hiniling sa PITX para sa Holy Week Search. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Na-recover ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army ang labi ng namayapang miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa Valderrama, Antique, kamakailan. Natuklasan ng labi matapos ilahad ng sumukong rebeldeng si alias Boy ang lokasyon ng pinaglibingan ng yumao nitong kasamahan sa Sitio Mapa, Barangay Kulya. Kinilala ang labi na si alias Guning, dating political guide ng Central Front KR Panay at residente ng Dumaraw, Capiz. Paglalahad ni alias Boy, pumanaw si alias Guning dahil sa komplikasyon sa puso habang tumatakas mula sa puwersa ng gobyerno. Naihatid na ng 61 IB at 12 IB ang labi nito sa Barangay Astorga sa Dumaraw, Capiz kahapon para bigyan ng maayos na libi. Nanindigan ng Commission on Elections o COMELEC na walang irregularidad sa botohan sa pagsisimula ng overseas voting sa iba't ibang bansa. Kasunod ito ng reklamo ng ilang mga nakaboto na iba umano ang lumabas ng mga pangalan nang iberipika nila ang kanilang boto gamit ang QR code. Paglilinaw ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, encrypted ang online voting and counting system at hindi nababasa, nababago o nakikita ang binoto ng isang tao. Normal din umano na lumalabas ang pangalan ng lahat ng kandidato dahil parte ito ng security features para maiwasan na magamit sa vote buying. Pagtitiyak din ng komisyon na nakapreserba at hindi nagagalaw ang bawat boto na maaaring maberipika sa Mayo 12. Paalala ng COMELEC, huwag agad maniwala o magpadala sa mga impormasyong kumakalat online. Inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangang mag-issue ng mas maraming special bus permits dahil sa inaasahang aabot sa 200,000 na mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Semana Santa. Nitong Lunes Santo, higit 100,000 pasahero na ang pumasok sa terminal. Ayon kay Dizon, pinakamataas ang inaasahang dagsa sa Miyerkules. Sa ngayon, nakapaglabas na ang LTFRB ng 1,000 special permits para sa mga bus sa Metro Manila kabilang ang EDSA Carousel. Sinabi naman ni PITX spokesperson Jason Salvador na may mga tauhan ng LTFRB on-site para agad makapaglabas ng permits kung kakailanganin. Dagdag niya, karaniwang tumataas ang bilang ng pasahero tuwing Holy Wednesday at Maundy Thursday. Ngunit ngayong taon, nagsimula na ang surge noong Abril 9 at lalo pang lumakas nitong weekend. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.